What's up mga kabolta? Ngayon pala yung magiging topic natin is problem solving sa work, power, energy. At yung topic natin para sa problem solving is nakahati sa dalawa. Isang easy mode at isang challenge mode. Bale magkakaroon tayo ng dalawang set of video para sa problem solving ng work, power, and energy. Nga pala, shoutout nga pala sa BSEE 33 ng PUP Manila. At ano pang hinihintay natin? Simulan na natin mag-solve ng mga easy problems sa work, power, and energy. Ang topic natin for today ay problem sets sa work, power, and energy. Kaya nga lang, easy move muna tayo for 12-volt battery is connected across a load having a resistance of 40 ohms. Determine the current flowing in the load, the power consumed, and the energy dissipated in 2 minutes. For our problem, bali meron tayong battery at meron naka-connect na load at merong unit time. So bali ang pinapahanap is yung current, yung power, at yung energy na na-consume after 2 minutes. So yan, di ba? Bali madaling problem lang siya. In terms of current, so gagamitin lang natin yung natutunan natin sa Ohm's Law, I is equals to V over R. So, bali 12 volts over 40 ohms. So, yan, bali input lang sa calcu, yung magiging sagot is 0.3 ampere. Tapos, in terms of power naman, marami tayong mga pwedeng gamitin na formula kasi diba yung P is equals to VI is equals to V squared over R is equals to I squared R. So, bali kahit ano yung gamitin mo dyan, same lang yung lalabas sa sagot. So, bali, for this case, gagamitin na lang natin yung VI. So, madali lang siya. So, bali, 12 volts times 0.3 ampere. Diba? Diretso multiply lang. So, yung magiging sagot is 3.6 watts. And for the energy, diba yung energy is power times time. Pero take note, diba, yung electrical unit of energy is joules or kilowatt hour. So, para dito sa problem na to, kukunin natin siya in terms of joules. So, kung in terms of joules siya, diba, ang unit niya must be watt second. Kaya nga lang, di ba yung time natin is naka-minutes. So, i-convert pa natin siya into seconds. So, given na yung mga parameters natin, pwede na natin solve ng diretso yan. So, bali yung energy is equals to 3.6 watts times, bali 2 minutes. Kaya nga lang, di ba, kailangan naka-second siya. So, i-convert pa natin sa 60 seconds in 1 minute. Kaya mangyayari, cancel itong unit na to. So, yung magiging unit natin is watt second or joules. Bali, 3.6 times 60 is equals to 432 joules. Problem number 2. A source of EMF of 15 volts supplies a current of 2 ampere for 6 minutes. How much energy is provided in this time? For problem number 2, bali ayan, meron tayong source, tapos binigay na rin kagad yung current and yung unit time. So, tinatanong ano yung energy daw na na-provide. We need positive energy. So, for energy, di ba, ang formula natin is power times time. And alam naman natin, di ba, yung power is voltage times current. So, pwede natin sabihin yung energy is voltage times current times time. Tapos, check natin mga given natin. So, okay, meron tayong voltage, may current, at may time. So, ang problem nga lang natin sa time, di ba, naka-minutes siya. So, i-convert lang natin into seconds. So, pwede na natin siya i-solve ng diretso. So, bali yung energy natin is 15 volts times 2 ampere times 6 minutes. Kaya lang, di ba, dapat naka-seconds. So, 60 seconds in 1 minute. Mangyayari, makakancel. So, ito, magiging watts and then seconds. So, watt second. Ang magiging answer natin dyan is 10,800 joules. So, di ba? Sana lahat ng problem, ganyan. Problem number 3. Electrical equipment in an office takes a current of 13 ampere from a 240 volt supply. Estimate the cost per week of electricity if the equipment is used for 30 hours each week and 1 kilowatt hour of energy costs 12.5 cents. And for number 3, bali meron tayong source, 240 volts. Meron tayong kuryente, 13 ampere. And then yung time ng use niya per week. So, bali 30 hours per week. Tapos yung cost rate. So, bali 12
12.5 cents per kilowatt hour. So, bali, ang tanong dito sa number 3, ano daw yung cost per week ng system natin? Medyo mahal. So, bali, gagawa tayo ng formula, di ba? Malamang yung cost per week natin, lalabas kung ano yung energy na nagamit mo per week, yung energy na nagamit mo per week, di ba? Energy per week, tapos yung cost rate. And yung for energy natin, di ba? Bali, ayan, meron tayong voltage, meron tayong current, tapos meron tayong time. So, V times I times T. Kaya nga lang, tandaan, di ba? Yung practical unit of energy, lalo na kapag sinisingil na tayo ng distribution utility is kilowatt hour. So, dapat i-express natin yan as kilowatt mamaya. So, lalabas dito sa problem na to, diretso solve pa rin siya. Kaya nga lang, di ba, ang kailangan natin gawin, i-convert yung mga unit. So, pwede na natin i-diretso. So, bali yan, yung cost per week natin is equals to 240 volts times 13 ampere. So, yan, di ba, mangyayari, magiging ano siya, watts. Kaya nga lang kailangan naka kilowatts. So, times rin natin sa 30 hours. So, yan, di ba, meron na tayong watt hour. So, para ma-convert yan, gawin natin. So, 1 kilowatt, bali, 1,000 watt. So, yung watt dito, mapapalitan na kilowatt. Ayan. So, magiging kilowatt hour na siya. And then, yung para sa cost natin, and di ba, since kung gagawin nating peso yan, magiging 0.125 ano siya, pesos. Kasi di ba 12.5 cents. Yung magiging sagot natin for that number is 11 pesos and 70 centavos. So, ito yung cost natin per week. Problem number 4. An electric heater consumes 3.6 megajoule when connected to a 250 volt supply for 40 minutes. Find the power rating of the heater and the current taken from the supply. Bali, may heater tayo for number 4 na may 3.6 megajoule. Tapos connected siya sa supply na 250 volts. At meron tayong unit time na 40 minutes. Bali, for number 4, ang hinahanap yung power rating ng heater at yung current na na-take dun sa supply. So, itong I. Ayan. So, in terms sa real-life application, alam nyo ba na mas gamit yung power formula compared dun sa Ohm's law na I is equal sa V over R. So, ngayon, mag-dive beam tayo dyan sa topic na yan. Tulad na lang sa pagpapadala ng power through the conductors, hindi natin ginagamit yung Ohm's law. Kaya ang ginagamit natin is yung power formula. So, para malaman yung kuryente na nagfo-flow dun sa conductor, ang ginagamit natin is I is equals to P over V. At ganun din sa real life scenario sa bahay natin, kasi yung mga appliances natin hindi naman binibigay yung resistance nila. Kumbaga, pag tinignan natin yung mga nasa nameplate nila, ito yung mga lalabas na parameters. So, nakikita natin, di ba, meron kang voltage, tapos meron kang power. So, para malaman mo yung kuryente, di ba, ang kailangan mong gawin, i-divide mo lang yung 230 volts sa 60 watts. So, di ba, yung para sa water pump, so makikita natin, di ba, may volts, tapos merong power. Ganun din sa isang TV. Ayan, di ba? Binigay yung volts, tapos yung watts. So, ganoon din sa air cooler. So, pagdating dito, kahit paano binigay yung kuryente niya. Tapos, binigay rin yung power, tapos yung voltage. And ayan, di ba? Yung sikat na product ngayon, yung mga humidifier. Kung makikita natin, di ba? May nakalagay na ampere din. Kaya nga lang, di ba, sa power cord niya. And then, tapos nakalagay yung sa watts. Bali yun, sa real life scenario, makikita natin ang parameters para natin na binibigay is yung voltage, power, and current. So, bihira magamit yung Ohm's law dun sa real life scenario. Kumbaga, yung power formula yung nagagamit. Going back to the problem, and di ba, hinahanap yung power, at alam naman natin, di ba, marami tayong formula sa power, hindi lang V times I. So, yung power is yung rate ng energy na na-consume mo, or energy na na-transfer. So, W over T. So, kapag chinek natin yung mga given natin, meron tayong energy, meron tayong unit time. So, ang problema ng alam natin, ito ay naka-minute. Kailangan dapat naka-second siya. Kasi, di ba, kung natatandaan nyo, last lecture, di ba yung watt is equals to joules per second. Kaya, gagawin na natin ito second, okay na to. Tapos, in terms dito sa energy natin, 3.6 megajoule, bubuhayin lang natin yung mega. So, bali, times 10 raised to positive 6.
So ayan, bali yung power natin is equals to 3.6 times 10 raised to 6 joules all over 40 minutes times. So bali i-convert lang natin, diba? 60 seconds in 1 minute. So cancel. Bali yung magiging sagot natin for the power rating is 1,500 watts. At yung para sa current naman, ayan, so ang gagawin na lang natin ay is equals to P over V. So bali yung magiging current natin is, diba, 1,500 watts all over 250 volts. So, equals to 6 ampere. A business uses 2 3 kilowatt fires for an average of 20 hours each per week and 6 150 watts lights for 30 hours each per week. If the cost of electricity is 14 cents per unit, determine the weekly cost of electricity to the business. For number 5, bali same lang siya ng problem number 3, kaya nga lang dumami yung load natin. So meron tayong dalawang uri ng load, yung fire or yung electrical heating equipment, at yung isa naman is yung pailaw. At hindi lang yun, di ba? Marami silang quantity, yung rating nila at yung paggamit nila per week. So, isa 20 hours si fire at si light naman is 30 hours per week. So, ang pinakatanong dito sa problem yung cost per week. Bali, meron tayong cost rate na 14 cents per unit. So, yung unit na yun, ang mini-min niya is yung kilowatt hour. Kasi nga, di ba, yung practical unit of energy is kilowatt hour. So, yan, bali, ang gagawin lang natin, di ba, yung cost per week natin is equals to yung total energy consumed per week, di ba? Total energy consumed per week. Tapos, multiply lang natin dun sa cost rate. So, bali ang gagawin lang natin, di ba, ito total lang natin tong dalawa. Tapos, ipag-a-add lang natin, and then, after nun, pwede na natin gamitin ito. So, ipagpa-plus lang natin yung total energy na nagamit ng fire per week, at yung total energy na nagamit ng light per week. And then, imumultiply natin sa cost rate. Magkakaroon nga lang tayo ng problema kay light, kasi, di ba, hindi kagad siya naka-kilowatt. So, i-convert pa natin sa kilowatt. So, kapag kinonvert natin sa kilowatt yan, i-divide lang natin by 1,000, bali magiging 0.15 kilowatt siya. And so, ang gagawin lang natin, i-multiply lang natin dire-diretso yan. So, 2 times 3 kilowatt times 20 hours, so is equals to 120 kilowatt hour per week. At for light naman, di ba, 6 times 0.15 kilowatt, di ba, times 30 hours, bali papatak siya ng 27 kilowatt hour per week. So, yun, since nakakuha na natin yun, ipag-a-add lang natin siya, di ba? So, 120 plus 27 yung kilowatt hours per week natin. So, bali lalabas 147 yan. And then, imumultiply lang natin sa cost rate natin na 14 cents per kilowatt hour. So, bali mangyayari, di ba, matatanggal yung kilowatt hour. At lalabas na yung pinaka-cost natin. So, yung sa pinaka-cost natin, lalabas dyan, di ba? So, 147 times 0.14 is equals to 20 pesos and 58 centavos per week. Yan yung lalabas na consumption ng electricity lang. Ayan, so napansin nyo ba, di ba, ba't merong lumalabas na letter do sa calculator? At kahit nung last sample problem, di ba? So, i-share ko sa inyo kung paano ako pag-solve. Sa pagsasolve ng mga problem, bali, kada teacher may kanya-kanya kasi silang policy. So, yung iba, 2 decimal place daw. So, kada step ng problem, kada solve mo, ginagawa mo, nire-reduce mo into 2 decimal yung mga values mo. Pero sa atin sa engineering, di ba, hanggat maaari, pag nag-solve tayo, accurate, lalo na for board exam purposes. Kaya kailangan, di ba, accurate yung solution natin. So, hindi tayo nag-a-abide dun sa rule na 2 decimal place. Hanggat maaari, lahat ng decimal place isalpak natin. So, doon nagiging handy yung storage function nung isang calcu. So, ini-store natin yung lahat ng value dun sa variables na available. So, paki-read na lang yung mga manual ng calcu nyo para malaman din nyo kung paano nag-i-store ng value sa bawat variable. For this model of calculator, bali meron tayong Casio FX991EX. So, yung manner ng pag-store is, ipipress mo lang itong STO. So, yung STO function, ang mean yan is mag-store. Sabihin natin, di ba, 9.81 blah blah blah. Tapos, i-store natin sa isang letter. So, pindutin natin itong STO and then, mamili ka lang ng letter na pagpipilian mo. So, yan, bali, lahat ng decimal, nakikita natin, may i-store dun sa calcu. So, pag ginamit natin ito,
tayo sa susunod pang step ng pagsosolve. Masasalpak natin to ng buo. Mangyayari kasi, di ba, kung meron ka 7 steps, tas puro 2 decimal kada problem, mapabawasan yung isa't isa. So, ayan, mapapansin nyo, di ba, kung merong akong video ng calculator sa gilid habang nagsosolve, mapapansin nyo na meron mga ganitong letra nagsisilabasan. So, ang ginagawa ko kasi, ini-store ko yung value sa bawat variable. Para kung gagamitin ko pa sila ulit, masasalpa ko yung lahat ng decimal, hindi putol. So, yung computation natin is nagiging accurate. Kaya lang, tandaan ninyo, kapag sinulat ko siya sa whiteboard, 2 decimal lang yung nilalagay ko. Pero kapag nag-solve ako sa calculator, sinasalpa ko lahat ng nakalagay. Ali sa problem na to, ang concern lang natin is yung pag nagpuputol tayo ng 2 decimal place kada step. So, wala namang masama dun. Kaya nga lang, diba, kung sinasagutan mo is board exam problem, kailangan tayo mag-ingat. So, tandaan, kung yung prof mo or instructor mo na in-instruct kayo ng 2 decimal places kada step, sundin nyo na lang. Pero kung nagsasagot kayo ng problem na board exam or sa mga textbook, kailangan isalpak nyo siya ng lahat. Pwede mo naman isulat na 2 decimal places lang sa notes mo, pero kapag nag-solve ka sa calcio, hanggat maaari, salpak mo lahat. So, bali, ito, meron tayong problem. May impedance coil, takes 10 ampere, absorbs 250 watts when connected across 220 volts, 60 Hz source. What power it will absorb when connected to 110 volts, 25 Hz mains. Ayan, so, bali, may mga choices siya, di ba? Bali, ang una natin gagawin, isosolve natin ito ng nagto 2 decimal places lang. So, ang i-discuss lang natin dito is yung about sa decimal, hindi yung mismong problem. So, ayan, bali, meron tayong condition 1, 220 volts, tapos 60 Hz. So, ayan, di ba? Bali, 22, yung Z, tapos yung resistance niya, 2.5. So, ayan, okay lang yung sa 2 decimal, hindi pa nagtitake effect. So, once na kinuha mo yung reactance, ayan, di ba, sinolve. So, 21.857. Kaya nga lang, di ba, since 2 decimal ka, magra-round up siya. So, magiging 21.86. At ang mangyayari, di ba, once nakakunin mo na yung, ayan, yung inductance, ang ilalagay mo na is yung 21.86. So, ibig sabihin, di ba, putol-putol na siya. Tapos, yan, once na isolve mo, ang lalabas na sagot is 0.0579 Henry. Kaya nga lang, di ba, masyado kang stick sa 2 decimal place. Kaya naging 0.06. Tapos, after nun, di ba, once na may isang process na naman ng solution, ang i-carry over mo na is yung 0.06. So, lalabas, bawas-bawas na siya. So, yan, di ba, for condition 2, bali, meron tayo 25 Hz at 110 volts. So, yan, bali, yung inductance na nilagay, na siya, yung 0.06 Henry. So, lumabas 3 pi, so 9.42. Para sa bago nating impedance, ayan, so square root of 2.5 squared plus 9.42 squared is equals to 9.746. Kaya nga lang, di ba, 2 decimal tayo, bali magiging 9.75. And para doon sa bagong current natin, 110 volts over 9.75, bali equals to 11.282 or approximately, ayan, 11.28 amperes. And then, sa power natin, 11.28 squared times 2.5. So, equals to 318.096 watts. So, diba yung magiging sagot dyan is letter A. Pero yun ay mali. Kasi nangyari, marami ka nang nabawas along the way. So, yung sagot mo is gumalaw na. So, itong problem na to, may time na meron akong student na nakipagtalo pa sa akin kasi same lang naman rin daw yung process niya. Kaya nga lang, nag-arrive at different answer. So, ginawa ko, hindi ko muna tinake account, diba? Para natin yung maalala yung once na mag-solve siya ulit na kailangan kapag nagsusolve ka na mga board exam problem or nasa board exam ka, diba? Isalpak mo lahat nung decimal. Kaya nga lang, diba? Ang hirap naman na itatype mo lahat ng mga decimal. So, ang pinakamagandang gawin, matutunan mo yung paggamit ng store sa Calcu. So, kung magko-call out ka lang nung in-store mo, ang pipindutin mo lang is yung alpha tapos yung letter na na-designate kung saan mo in-store yung isang value. So, yung bali, lahat na ng decimal, sama-sama na dun. At isang pindutan lang ng letter, hindi yung magta-type ka para mga A decimal. So, yung bali, check natin ulit kapag sinolve natin ng buo yung problem. So, yung walang bawas-bawas. So, yung bali, balik tayo ulit dun. 22 tas 2.5. So, ayan, diba, square root of 22 squared minus 2.5 squared, bali 21.857. So, for the sake of sulat, tatlo lang isusulat ko, pero sa Calcu, i-store natin siya sa letter X. Tapos, yung sa inductance naman, ayan, so, bali, ginamit na lang natin yung X, hindi na natin sinulat yung 21.857 ha, kasi yung buong 25.87, tapos yung mga iba pa niya pang decimal, is naka-store naman dun sa X. At ayan, yung makukuha natin is 0.0579, so, store na lang natin sa letter F.
Tapos ayan, bali at condition 2, 110 volts and 25 Hz. Bali ayan, so 2 pi 25 Hz. Tapos times yung in-store natin sa F. So bali dito, isusulat lang natin ng 4 na decimal. Pero tandaan sa computation, lahat ay nakasalpa. So ayan, bali equals 9.107 blah blah blah. Pero ang gagawin natin, di ba, i-store lang natin sa letter E. So ayan, bali solve natin ulit square root of 2.5 squared plus yung letter E squared, di ba? So ayan, 9.44 blah blah blah. Tapos i-store na lang natin sa letter D. So bali lahat ng decimal is nakasalpak. And then ayan, 110 volts over letter D. So lalabas 11.647 blah blah blah. So store na lang natin yan sa letter C. And then yung pinaka-last, bali C squared or yung 11.647 times 2.5, bali 339.15. So hindi ba, lumalabas pala yung sagot is letter B. At ayan, tandaan natin, kung magbabasa kayo minsan ng textbook, meron rin sila minsan mga warning, tulad na lang nito, di ba? Ayan, hint, don't round off to figures mid-calculation kasi mangyayari, malalayo yung sagot mo. So yun lang yung na-share ko. So tandaan, kapag nagsosolve ako, kung isulat ko lang ng 3 decimal siya, pero sa calculator, kapag sinolve ko siya, lahat ay ginagamit ko. So ini-store ko na lang siya doon sa mga variables na calculator. At para sa ating next topic, sample problems in work, power, and energy, challenge mode naman. So bali siya na yung mga problems na masusubok tayo. Salamat ng marami. Sana may natutunan kayo mga guys. Na may i-share nyo siya, i-like at mag-subscribe sa aking channel.